tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking sunog sa politika ng Israel ang sumiklab matapos ihayag ang pansamantalang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Matinding galit ang ipinahayag ng mga mamamayan at mambabatas mula sa iba't ibang panig ng politika laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinasabi ng marami na ang kasunduang ito ay isang malaking sakuna para sa bansa at direkta nilang sinisisi ang kanilang pinuno sa kabiguang ito. Agad namang dumedensa si Prime Minister Netanyahu sa isang press conference. Binigyang diin niya na may kasunduan man o wala, patuloy na lalabanan ng Israel ang anumang tangka ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Bagamat iginigiit ng Tehran na ang kanilang programa ay para lamang sa sibilyang layunin, nanindigan si Netanyahu na hindi niya hahayaang mangyari ang banta habang siya ang namumuno sa bansa. Ipinaliwanag pa ni Netanyahu na ang kasunduan ay nilagdaan ng Estados Unidos at hindi ng Israel. Binigyang diin niya na hindi siya sumuko sa hiling ng Iran na iurong ang mga tropang Israeli mula sa Lebanon bilang bahagi ng kasunduan. Ayon sa kanya, hindi ito nangyari dahil sa kanyang matibay at walang kompromisong paninindigan laban sa kaaway, ngunit tila hindi ito sapat upang pakalmahin ang galit ng publiko. Sa kabila ng depensang ito, mabilis na bumatikos ang iba pang opisyal ng pamahalaan, mga karibal sa politika at mga komentarista. Ang paunang kasunduang ito ay nagsisilbing isang informal na referendum sa pamumuno ni Netanyahu bago ang darating na halalan sa Taglagas. Ipinapakita nito ang lumalalim na pag-iisa ng punong ministro sa sarili niyang bansa, sa buong rehiyon at maging sa kaniyang pangunahing kaalyado. Prangkang bumatiko si dating Prime Minister Ehud Barak na isa ring mortal na karibal ni Netanyahu. Sa isang panayam, sinabi niya na binabayaran ngayon ng Israel ang presyo ng kayabangan at pagkabulag ni Netanyahu, pati na rin ang kaniyang mga manipulasyon kay Pangulong Donald Trump. Dagdag pa niya, lumabas na mas malakas ang Iran samantalang humina naman ang Israel na nagpapakita ng kabiguan sa kaniyang estratehiya. Hindi rin nagpahuli si Yair Lapid, ang pangunahing hahamon kay Netanyahu sa susunod na halalan. Isinulat niya na ang kasunduang ito na magpapalawig sa tigil putukan at magbubukas muli sa Strait of Hormuz ay isa sa pinakamalaking kabiguan sa patakarang pandayuhan at pansiguridad ng bansa. Ayon kay Lapid, ang kabiguang ito ay ganap na nakasulat sa pangalan ni Netanyahu at nangakong aayusin ito kapag siya ang nanalo. Malaki rin ang epekto ng kasunduang ito sa kasalukuyang operasyong militar ng Israel sa Lebanon. Bagamat hindi opisyal na bahagi ang Israel sa usapan, ipinasok nito ang sarili sa isang malaking gulo matapos salakayin ang Timog Lebanon. Ang hakbang na ito ay tugon sa mga pag-atake ng Hezbollah sa mga hilagang bayan ng Israel, ngunit ngayon ay tila naipit ang bansa sa masalimuot na diplomasya ng Amerika. Mula nang magsimula ang mga negosasyon, iginiit ng Iran na dapat kasama sa anumang kasunduan ang pagtigil ng operasyon ng Israel sa Lebanon. Gayunpaman, mariing nanindigan si Defense Minister Israel Katz na mananatili ang kanilang mga tropa sa teritoryo ng Lebanon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalaking lamat sa pagitan ng mga layuning militar ng Israel at ng diplomatikong direksyon ng kaniyang kaalyado. Habang umuusad ang negosasyon, naiulat na nagalit si Pangulong Donald Trump sa patuloy na pambobomba ng Israel sa Beirut dahil maaari nitong masira ang kasunduan. Sa huli, nagpasya ang Pangulo ng Amerika na tapusin ang labanan sa Iran kahit na nangangahulugan ito ng paglilimita sa mga militar na opsyon ng Israel sa Lebanon. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga pinunong Israeli. Dahil diso, nasa isang napakahirap na sitwasyon ngayon si Netanyahu. Ang kaniyang relasyon kay Trump ay maaaring mangailangan ng pagbawas sa kampanyang militar sa Lebanon na sa kasalukuyan ay napakapopular sa mamamayang Israeli. Kung susundin niya ang Amerika, haharapin niya ang matinding galit ng kanyang sariling mga taga-suporta at ng oposisyon na nagnanais ng ganap na pagkaubos ng banta ng Hezbollah. Ayon kay Daniel Shapiro, dating ambasador ng Estados Unidos sa Israel, napakahirap para kay Netanyahu na labanan ang pressure na ito. Ipinaliwanag niya na kahit isang rocket lang ang maitapon ng Hezbollah sa isang bayan sa Hilaga, muling sisiklab ang matinding pressure sa punong ministro. Ang dinamikong ito ay nagbibigay ng malaking kapangyarihan sa Hezbollah and Iran na kontrolin ang takbo ng sitwasyon. Samantala, ang mga radikal na miyembro ng koalisyon ni Netanyahu ay mariing bumatikos sa bagong kasunduan.
Hinimok nila ang punong ministro na ipagpatuloy ang kampanya sa Lebanon kahit na magalit ang Estados Unidos. Isinulat ni Itamar Ben-Gvir, ang ultra-nationalist National Security Minister, na hindi sila dapat makipagkompromiso sa anuman maliban sa ganap na pagkasira at pagbuwag sa grupong Hezbollah. Sa kabilang banda, naniniwala ang maraming mamamayan na hindi nakamit ni Netanyahu ang kaniyang mga layunin sa digmaan laban sa Iran. Inilunsad ng Israel at Amerika ang digmaan noong Pebrero 28 na may layuning sirain ang ambisyong nuklear ng Tehran. Ngunit pagkalipas ng halos 4 na buwan ng matinding labanan, tila mas lumakas pa ang posisyon ng Iran ayon sa mga eksperto at kritiko ng pamahalaan. Napanatili ng Iran ang kaniyang lakas sa kabila ng matinding kampanyang panghimpapawid ng kaaway. Ang kaniyang proxy network ay nananatiling buo at may kakayahan pa ring magpakawala ng mga missile patungo sa teritoryo ng Israel. Ipinapakita nito na ang estratehiya ng mabilisang pagdurog sa puwersa ng Iran ay hindi nagtagumpay at sa halip ay nag-iwan ng mas malaking banta sa seguridad ng rehiyon sa hinaharap. Nagawa rin ng Tehran na kontrolin ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daan ng tubig sa buong mundo. Ang kontrol na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa pandaigdigang kalakalan at nagpataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bansa. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Iran na gumanti hindi lamang sa pamamagitan ng militar, kundi pati na rin sa aspeto ng pandaigdigang ekonomiya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw kung gaano kalaki ang pinsalang natamo ng infrastrukturang nuklear at ballistic missile program ng Iran. Naniniwala ang Israel na naantala lamang ang programa ngunit hindi na bago ang pangunahing layunin nito. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay nagdaragdag sa takot ng mga mamamayan na ang banta ng isang armadong Iran ay nananatiling buhay at mapanganib pa rin. Ayon sa kolumnistang si Anna Barsky, nag-aalala rin ng mga opisyal ng Israel na sa ilalim ng kasunduang ito sa Estados Unidos, maaaring makatanggap ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar. Ang perang ito ay maaaring magamit upang muling palakasin ang kanilang ekonomiya at pondohan ang kanilang mga operasyong militar. Ang ganitong senaryo ay itinuturing na isang malaking kabiguan para sa seguridad ng Israel. Ayon sa mga ulat mula sa 3 opisyal sa rehiyon, inaasahang kasama sa kasunduan ang unti-unting pag-aalis ng mga parusa at ang pagpapalabas ng mga nakapirming asset ng Iran. Ang pagbabalik ng pondong ito ay magbibigay ng malaking ginhawa sa rehimen sa Tehran na magpapahina sa mga taon ng diplomatiko at pang-ekonomiyang panggigipit na ginawa ng Israel at ng kanyang mga kaalyado sa nakalipas na panahon. Binatikos din ni Yair Golan, isang dating general at pinuno ng center-left party, ang hakbang na ito ni Trump. Sinabi niya na ang paglagda sa kasunduan ay nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar sa rehimen ng mga ayatollah habang hinahayaan ang kanilang nuclear at ballistic na banta na manatiling buo. Para sa kanya, ang kasunduan ay tila nagbigay ng bagong buhay sa isang mapamaslang na pamahalaan sa Tehran. Sa pangkalahatan, ang pansamantalang kasunduang ito ay nag-iiwan sa Israel sa isang mahirap at mapanganib na posisyon. Habang papalapit ang halalan, haharapin ni Netanyahu ang pinakamalaking hamon sa kanyang karera sa politika. Kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang mamamayan kung bakit ang kanyang mga pangako ng seguridad ay nagbunga ng mas malakas na Iran at isang nag-iisang Israel sa entablado ng mundo.